Hello guys, welcome back po muli sa ating channel para sa isang panibagong episode ng Foreclosed Properties. Ang susunod property na ating pupuntahan ay located at sa may Vallejo Place Phase 4. Dito lang yan sa may Imus, Cavite. Itong location na to ay napakaganda kasi napakalapit dito sa may Daang Hari. Nandito tayo ngayon sa may Pasongbuhay Road. Bali lalabas tayo dito sa may Daang Hari. Tapos tatawid tayo sa kabila. Papasok tayo doon. Papunta sa Vallejo Place. Hindi naman bago itong location kasi may mga na-feature na din ako dito ng mga foreclosed properties, pero ito naman ay bago. Under na po ito sa negotiated sale. Itong location ng property ay napakaganda kasi napakalapit niya sa pinaka main gate. Yan nga lang, nahirapan ako maghanap kasi hindi ko kabisado itong location. Meron pa pala siyang part dito na ng subdivision na malapit talaga sa pinaka main gate. Napakaganda talaga nitong location. Itong property naman ay sa negotiated sale na siya. Yun lang ay hindi natin alam kung bakit nasa negotiated sale siya kasi I'm not sure kung bakit wala nakakuha nito sa first or second public auction. Malamang kasi mataas siguro yung bid nitong mga dating nagbibid. Tapos hindi tinuloy kaya ayun, napunta na siya ngayon sa negotiated sale. Dito na tayo sa may Daang Hari. Hindi tayo makatawid basta-basta kasi hinarangan nila yung crossing dito. Kaya liliko muna tayo dito. Doon tayo Daang Hari tapos doon tayo papasok sa kabilang side. Let's go. Sa mga hindi kapisado dito sa location, sundan nyo lang po ang ating biyahe. Pero kung alam nyo naman itong location ng property, pwede na daw din pong i-forward directly ang ating video. Punta na doon sa pinakabahay. Para sa mga bago lang sa ating channel, click nyo lang po ang subscribe button at ang notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi po tayo agent or connected sa pag-ibig foreclosed properties, kagaya na din kami na nagbibid para makakuha ng sariling bahay. Sundan na lang po ang ating biyahe, malapit na tayo. Dito lang tayo papasok sa may kanan na side, papunta doon sa phase 4. Ayan, ito na yung pinaka main gate ng phase 4. Pasok lang tayo dito. Tapos, sa mga hindi kabisado dito, quick tour lang tayo sa loob bago tayo pupunta sa property. Medyo naligaw-ligaw kasi ako dito, kaya umikot muna ako, hinanap ko talaga siya. Doon sa pinakadulo pala sa may looban is hanggang block 39 lang siya. Yung block 40 is nandito lang siya sa may kanan, ay kaliwang side ng subdivision na dinaanan ko. Bali, kung hindi nyo napanood ang ating previous vlog, check nyo na lang siya. Ito yung updated na itsura ng subdivision ngayon. Medyo matagal-tagal na din na hindi ako nakapasok dito, kaya mas okay na din kung makita nyo yung current na itsura ng village or subdivision. Etong straight na kalsada na to is papunta siya sa main, daming block and lot ditong subdivision. Medyo malawak talaga itong phase 4, kaya medyo mahirap din talaga hanapin yung property kapag hindi nyo kabisado yung area. Ayan, dire-diretso lang tayo dito. Yung kalsada na to papuntang dulo is sa may bandang block 20 plus hanggang 39 lang siya. Ayan, umikot lang ako dito saglit.
maya punta tayo doon sa pinaka-property na directly. Ang kagandahan dito sa location is meron din siyang access road papunta doon sa may SM Molino at meron din siyang mga puno, malawak yung mga kalsada at may mga parking space yung mga bahay. Kaya maganda din titira dito. Medyo tahimik din itong area. Hindi lang tayo sure sa mga hapon or umaga kung maraming tao pero usually tahimik siya. Yan, makikita nyo naman sa itsura ng video. Pumunta ako dito hapon pero hindi naman talaga, wala naman talaga mga tao na nagkakalat sa kalsada or sa labas. Usually nasa loob lang ng mga bahay. Kaya okay tumira dito. Madami din may gustong tumira dito. Ang tubig nila pala dito ay deep well or yung basic water. Meron silang tangke. Hindi naman sila nawawala ng tubig dito pag nagme-maintenance lang yung tangke or naglilinis. Ayan. Pero hindi tayo sure kung gaano kalinis yung tubig. Usually naman kapag mga deep well, sabi nila naninilaw daw yung mga tubig. Pero hindi tayo sure dito. Tanong nyo lang sa mga kapitbahay. Itong dulo na portion ng subdivision, ito yung pinaka block 39. Ayan, hinanap ko dito yung block 40, nawawala siya. Yun pala ay doon sa kabilang side. After this, since okay naman, nakita nyo naman yung itsura ng subdivision, punta na tayo doon sa location ng property. Ayan, bumalik lang ako dito sa pinaka main road ng subdivision. Ito yung main road niya, tapos liliko tayo dito sa likuran ng kabilang side. Ayan, itong kalsada na to papasok, ito yung location ng nasa mga block 40 pataas. Hanapin natin siya dito. Ang location ng pinaka-property ay napakalapit na doon sa main gate. Bali dito tayo dadaan. Ito ay likuran na siya na side. Nasa mga block 45 or 46 na to dito. Andun siya sa dulong side. Tatuntunin lang natin itong kalsada na ito hanggang makating tayo sa may dulo. Tapos nandoon yung location ng property. Pangalawang bahay lang siya mula sa pinakaunahan. Bali block 40, lot 3. Andito na tayo sa pinaka-block number niya. Ito lang siya sa may kanan. Liliko lang tayo dito. Pangalawang bahay lang siya. Ito na po ang location ng property. Napakaganda niya. Ayan, medyo buo din itong bahay at mukhang bago pa. Hindi tayo sure kung bakit hindi siya nakuha. Ang sabi naman ng kapitbahay dito, ano daw, meron daw nag-bid dito dati kaso nasa mga 2.6 daw yung bid at hindi tinuloy. Kaya ayun, nasa third auction or sa negotiated sale na siya ngayon. Itong property available sa negotiated sale under batch 15212 na mayroong up to 30% discount. Ang acceptance of bid offers is from May 27 to 31 and then ang opening of bid offers is on June 3. Ito ang item number 251 with property number 815-202081200002. Ang property location is at Vallejo Place, Phase 4, Block 40, Lot 3, Barangay Pasangbuaya 2, Imus, Cavite. Ito ay isang townhouse na may lot area na 55 square meter and then floor area of 45 square meter. Ang minimum bid price na sa pag-ibig is 1,371,200 and then ang gross monthly income na required based sa minimum bid price is 24,441.44. At ito ay isang unoccupied property. Napakaganda ng location ng property, katabi lang talaga siya ng main gate tapos bukas itong bahay kaya nasilip natin yung loob. Try natin na tingnan kung ano yung tsura niya sa loob. Ito meron na siyang main gate or pinaka gate dito, temporary or mababa lang pero okay na din. At dito sa harapan niya hindi siya develop, meron pa siya mga damo, mahaba yung mga damo. Pero kung makikita niya yung tsura ng bahay, okay naman yung loob niya. Hindi ako sure kung ganito yung tsura niya pagka turnover. Pero meron na siyang improvement Yan, may partition na din siya sa taas. Ito yung itsura niya sa labas. Ayan, meron siyang bakal. Parang hindi naman siya balcony, pero bakal lang sa may harap ng bintana. Tapos ito yung loob niya. Ayan, meron siyang hagdan dito.
Ang design pala ng wall niya is wallpaper lang, dinikit lang siya. Pero ayan, yan yung itsura niya. Parang hindi naman siya talaga in-improve yung bahay, nilagyan lang ng wallpaper. Kasi naman, furnish naman siya at may pintura na din. Ang alam ko ganito yung itsura niya pagka turnover, nilagyan lang siya ng wallpaper. Tapos itong vinyl or linoleum, parang linoleum lang yung nasa side niya, hindi naman siya talaga pinapatiles. Ito yon, meron pa siyang space sa likod, hindi din siya improve, open area lang siya. Hindi din siya binubungan, parang ginawa lang niyang open area talaga. Nakakapasok din yung tubig ulan sa likod, hindi niya pinapa-extend yung bahay. Ganito yung tsura ng kitchen niya, meron siyang maliit na lababo dito, may mga cover na din yung cabinet sa ilalim. At ito naman yung tsura ng CR niya. Ayan, yung tsura ng CR niya, okay din naman, medyo semi-tiles na din siya, meron pa siyang bumbilya sa taas eh. Ayan, meron din siyang holder ng mga towel at ito yung breaker niya sa gilid, parang binaklas. Hindi ako sure kung binakailaman. Pero meron pa siyang lababo, meron pa siyang gripo at sa ilalim naman, meron pa siyang mga gamit dito na kalat-kalat. Ayan, ang sabi naman ng kapitbahay dito, yung dating may-ari daw is umalis at parang nag-abroad po yata. Kasi medyo na biktima or na dalita yata ng pandemic kaya nagkakaroon ng income issue at hindi natuloy ng mahulugan itong bahay. Ayan, wala naman silang kinwento na bad history nitong bahay, parang umalis lang talaga. Nagbi-business daw dito yung dating may-ari pero naisipan siguro mag-abroad at di na nabalikan itong property. Medyo mataas din siguro yung hulog nila kaya hindi na talaga siya tuluyang or natuloy-tuloy ng hulog kaya yun, napunta siya sa foreclose. Okay naman yung tsura nitong bahay, hindi naman siya dugyot. Yung pinto niya nga lang sa likod ay parang sira niya kasi nababasa siya ng tubig kaya nasisira kasi parang plywood lang yung pinto niya. Ayun, kung makuha niya itong bahay, ipapaayos niya rin yung pinto niya sa likuran. Kung hindi niyo gusto itong design ng wallpaper, pwede naman siyang papalitan. Ayan, yung bintana niya dito, kompleto pa, may mga glass pa din siya, kaso medyo luma na yung itsura niya. Ayan, wallpaper lang talaga nakadikit. Ito yung itsura niya sa may lababo. Ayan, may mga gamit siya at yung CR niya kaharap ng lababo. Sa ilalim, wala po siyang CR sa taas, isa lang yung CR niya. Mayroon din siyang lavatory, lagay ng tissue at gripo sa loob ng CR. Ito yung bintana niya, may cortina pa dito. Ayan, may design yung cortina. Akit tayo dito sa taas, tingnan natin yung itsura niya. Ito nga pala yung harap niya, napakalawak kasi nasa mga 50 square meter siya, higit. Kaya malawak. Meron din siyang tanim na puno, hindi ako sure kung anong klaseng puno to. Hindi ko kilala kung ano yung puno na yan. Pero yan, medyo malaki na din yung puno sa harapan niya. Yan, pwede nyo naman i-improve itong harapan, gawin yung parking area. Tapos yan, tingnan natin dito sa taas kung ano yung tsura niya. Meron siyang box ng sapatos dito. Ayan, lagay ng sapatos. Ito yung hagdan niya pataas, hindi naman siya din in-improve, walang tiles. Ang alam ko yung harang niya sa gilid is built-in na siya siguro pagka turnover ng unit. Makita niyo sa taas, meron din siya mga gamit dito na kalat-kalat. Ayan, may manikin. Hindi ako sure kung family yung tumira dito, parang may mga anak siguro sila. Kaya ayan, yung itsura niya. Meron din siyang wallpaper, meron pa siyang dito. Ayan, may mga gamit na kalat-kalat. May electric fan pa. Ang partition niya dito is plywood lang siya. Meron din siyang wallpaper. At may mga cabinet dito, ayan, drawer or cabinet na hindi naman siya close. Ayan lang, ganyan lang yung itsura niya. Diba? Meron siyang under storage. At ito yung tsura ng bintana niya. Medyo luma na yung glass niya dito. Dinikitan siguro ito ng wallpaper tapos tinanggal kaya ganyan yung tsura niya. Hindi na siya clear. Tapos tinignan ko yung likuran. Medyo mahirap lang siya buksan. Kinakalawang na. Ito yung tsura niya sa likod. Ayan. Yan sa kapitbahay sa may likuran. Pero ito yung tsura niya. Open space lang talaga siya. Ganyan lang. Diba? Kung makuha niyo itong bahay, pwede nyo ipapa-extend at ipapa-close yung likuran para safe naman siya. Yan. Kung ganyan kasi medyo meron siyang open access pero pwede naman isarado yung pinto sa likuran. At ito, ganyan lang yung itsura niya. Diba? Okay na okay din. Okay na naman. Malinis din naman yung itsura sa likuran at sa itsura ng mga extension ng kapitbahay. Ayan, sara lang natin siya ulit. Ganyan lang siya, wala naman din talaga siyang masyadong improvement. Ganito lang, may mga lang siya, cabinet at sa storage na hindi naman totally closed talaga. Tapos itong partition niya sa gitna, dalawang room lang siya, lang, plywood lang na nilagyan ng wallpaper. Hindi din siya painted, pero mas safe naman yan. Yun nga lang problema kapag may apoy, mabilis masunog tong plywood. Tsaka ito yung sa kabilang kwarto naman, ganito lang siya, hindi din siya ganun kalawak.
sakto lang. May dalawang bintana at saka ayun, may electric fan. Pwede na din siguro ito i-partition ng tatlo pero maliit na. Sakto lang talaga siya sa dalawang room. May mirror pa siya dito. Ito yung harap na bintana. Ayan, may mga kahoy na nakaharang dito. Hindi ako sure kung bakit kalat-kalat yung mga gamit dito. Baka may pumasok din dito at yung mga gamit. Yan lang, hindi tayo sure. May cortina pa siya dito. Ayan, ganyan lang yung tsura niya. Hindi talaga closed storage yung mga cabinet niya. Sa ilalim lang yung may closed storage. Hindi tayo sure kung baka tinanggal yung takip nitong mga cabinet. Kaya ganyan na yung tsura niya. Dito naman sa pinakataas na hagdan, may dalawang bintana dito sa likuran. Yung bintana niya is siya sa partition, nakahiwalay. Ayan, ganyan lang siya kasimple yung harapan niya. 'Di ba? Nasa inyo naman kung gusto niyo ipaayos ito ulit or pabaguhan yung partition. Kayo na bahala. Pwede nyo din i-extend yung harapan kung marami kayong budget pang paayos. Pwede nyo i-improve, mas malawak ito kasi ang lapad ng harapan niya. Pwede nyo pang i-extend pa harap at dadagdag kayo ng additional rooms. Pwedeng 2 kwarto pa yung madadagdag nyo kapag na-extend itong harapan. Ayan, yung sa baba nga lang is para mas maganda talaga siyang gawing parking area. Or kung gusto nyo magtindahan, pwede din kasi pwede din naman kayo mag-park sa kalsada. Wala naman issue. Hindi tayo sure kung wala issue pero ask nyo lang din sa Huwa nitong subdivision. Ayan, painted na din yung ceiling niya. May mga kisame naman na siya. Partially improved lang siya pero hindi talaga totally improved. Walang extension sa likuran eh. Open area lang yung likuran niya. Baka si bawal or tingin ko kasi pina-extend naman ng kapitbahay itong likuran nung sa kanila. Kaya alam ko pwede nyo din ipa-extend itong likuran nyo. Sa mga current or recent kasi na mga developer ngayon, bawal ipa-extend daw yung likuran. Nasa ordinance ng City Hall. Pero depende siguro sa city na nasakupan. Pero ito kasi sakupan din naman to ng IMOS. Ganun na daw yung current rule nila. Bawal ipa-extend. Or pwede man ipa-extend yung likuran na maglalagay pa rin ng ventilation. Wala din naman siya talagang masyadong improvement. Wallpaper lang. Tapos linoleum or vinyl sa sahig. Parang beer unit pa rin to kung tutuusin. Madami-dami din kayong ipapaayos. Pero pwede na din naman siyang tirhan kung wala naman kayo masyadong budget pagpapaayos. Kasi ganito lang din naman yung ginawa ng dating nakatira dito. Ayun lang, palas na tayo. Alis na tayo dito sa property. Paglabas natin dito, ito yung location ng bahay. Ito lang yung pinaka main gate. Napakalapit na lang talaga. Ayan, so dapat pala pagpasok ko dito na ako lumiko agad. Kaso hindi ko kasi familiar itong location, kaya hindi ko siya nahanap. Ayun lang, kung gusto nyo makita ang location, ganyan lang siya kalapit sa main gate. Labasan na agad sa main road niya. Papuntang Pasong Buhaya Road. Ito naman, yung kalsada to is palabas na siya papuntang Daang Hari. Ayan, ang cons lang dito sa kalsada na to is medyo matraffic siya dito kapag rush hour. Siguro kasi marami din naman mga properties dito at malapit dito sa may Vermosa. Andito din yung Summer Point subdivision sa kalapit niya at yung phase 3. Dito din yung way niya palabas ng Daang Hari. Pero napaganda pa din itong location kasi napakalapit niya pa rin sa Daang Hari. Hindi naman siya ganun kadistansya din palooban eh. Kung meron kayong mga sasakyan, okay na okay siya. At kung mag-commute naman, may mga tricycle din naman dito na bumibiyahe papasok ng subdivision. Dito na lang tatapusin ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Hanggang next time po muli. Ingat tayo palagi and God bless. Good luck sa bidding.